Hello po mga ka-brother, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay napagpala tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. At nawa po, dalangin ko rin po sa bawat isa ay nasa maganda kayong kalagayan. Ano po, saan man panig tayo ng mundo, sa Pilipinas man o sa ibang bansa o dito man sa Taiwan. Ano po, gusto ko lang po ibahagi sa inyo or i-share sa inyo yung aking naging journey. Ano po, papunta dito sa Taiwan. Ano po, sa decision ko kung bakit po pala nag-decide ako na maging isang OFW dito sa Taiwan. Ano po, isa po sa naging parte ng buhay ko, yung desisyon na ako po ay mag-abroad dito sa Taiwan sapagkat unang-una, ako po isang pamilyado, ano po, meron ng asawa, at meron na rin pong anak na lalaki. Ano po, nung umalis po ako, yung aking anak is 2 years old, at siya po ay galing pa sa probinsya namin noon, sa Marinduque. So, talagang yung panahon namin, yung oras na kayo magkasama, is maiksi lang. So, kaya medyo talaga, hindi medyo is malungkot, ano po, malungkot yung ating naging pag-alis papunta rito sa Taiwan. Share ko po sa inyo kung ano yung naging journey ko bago po ako makarating dito sa Taiwan. Ano po, unang-una, siyempre, tayo ay nag-apply-apply, ano po, nagtingin-tingin, nag-search, ano po, kumontak kay ganito, kay ganyan, sa mga agent, ano po, nagpasa ng application. Ayun nga po, nag-start ako mag-apply, dalawa kami nung kumpare ko, ni Patrick, magkatrabaho po kami yung dati sa Pilipinas, ano po, 2021, ano po, 2020, ano, 2021, 22, ano po, una-una po siya sa akin dito sa Taiwan, natanggap po agad siya, i-process niya po agad yung mga dokumento niya, pero hindi po agad ganun kadali. Kasi pandemic po nung panahon na yon, talaga po marami din siyang pinagdaanan sa buhay. Napakahirap po din ang pinagdaanan niya bago siya makapunta rito sa Taiwan. Hindi ko maisip kung paano niya po na-survive yung lahat ng yun. Ano po, since pandemic siya po umalis dyan sa atin sa Pilipinas. Sinabutan po siya ng pandemic. Ano po, at ako naman po, habang naghihintay, ano po, ng aking kapalaran, ano po, na makapunta rito sa Taiwan, tuloy pa rin tayo sa pagtrabaho. Sa awa ng Diyos, 2022, ano po, ako po ay isang maintenance technician, maintenance leader sa aming dating company, na promote po tayo ng assistant supervisor taong 2022. Ano po, yun po yung mga time na kung saan nag-apply na ako papunta rito sa Taiwan. Ano po, nagpa-process na ng mga dokumento, kumukuha na ng mga requirements, at saka po nag-apply-apply na rin. Ano, pero talagang may tamang panahon, ano po, may tamang panahon na inalawan Diyos para makapunta tayo sa nais nating puntahan. Ano po, talagang ang Panginoon ay mabuti. Ano po, yun nga po, bali sumapit yung 2023 sa awa ng Panginoon Diyos, sa biyaya, ano po, na-promote na naman tayo. Ano po, salamat talaga sa Panginoon kasi lahat ng sa Kanya galing. Na-promote po tayo bilang supervisor. Ano po, naging supervisor na po tayo. Talagang pangarap po natin yun, na maging supervisor din. Ano po, bali sa estado din po ng ating mga inabot ng pag-aaral, hindi ko po akalain makakaabot ako ng ganung level na trabaho dyan po sa atin sa Pilipinas. Naging supervisor po tayo at may kalakihan din naman po yung sahod bilang supervisor. Ano po, nasa 34,000 monthly po ako at may allowance pa po doon, ano po, no, kasama sa pagiging supervisor. Pero bagaman ganun ang pangyayari, ano po, dadating talaga sa punto ng buhay natin bilang isang tatay, pamilya, habang tumatagal ang panahon, habang lumalaki yung income, lumalaki din yung responsibilities natin. Kaya nag-decide po ako, nag-decision ako, nagmalangin ako sa Panginoon, nag-pray ako, uh, lumuda ako, ano po, kasi syempre, lumalaki yung mga bayarin, lumalaki yung bills, dumating na approve yung bahay namin na niloon sa pag-ibig, nangungupahan pa lang po kami noon, nagdoble yung bahay, ano, ng bayad dun sa inupahan namin, 4,000 monthly, hindi po kasama yung tubig kuryente ron, ano po, then yung monthly ng bahay namin sa pag-ibig, release na din yung monthly payment, malaki siya, nasa 11,000 mahigit, kaya kung ito-total mo talaga is nasa mahigit 16,000 ano po monthly. So bukod pa po yung gastusin sa araw-araw, pagtulong natin sa ating pamilya, hindi pa po kasama yun. Kaya nabuo yung desisyon ko namin mag-asawa na yun nga po, sa tulong na din po ng gabay at ng Panginoong Kristo ay nag-apply po ako. Ano po, papunta rito. Naghanap ulit ako ng mapapag-applyan. Binalikan ko po yung agent na kinontak namin dati ni Patrick noong taon 2023 o 2022. Ano po, kung sakaling may slot at meron naman po, meron naman po, binigyan niya naman po ko ng slot. Nagpasa po ko sa kanya ng mga video na actual ko ginagawa sa trabaho. Ano po, nagtuturno, ano po, nagsa-surface grinding, nagmi-milling, at na-line up naman po ako. Pero iba talaga yung kaparaanan ng Panginoon. Ano po. Kasi dumating, yung araw na kinunta ko si Patrick, nauna po kasi siya dito sa company na aming pinagtatrabuhan. Kinusta ko siya, ano po, ganyan, ganito, ganyan. Pare, kumusta? Nag-apply ulit ako. Ayun, sabi niya, mayroon dito, bakante, maintenance technician. Kasi pauwi na yung maintenance namin dito. Kailangan ng isang maintenance technician. So, ayun po.
talagang pinag-pray ko yun. Ninuod ko sa Panginoon, Lord, baka ito na po yung answered prayer nyo na magkaroon ng slot. Kasi po dito, pag inabot ng 12 years, hanggang doon lamang. Maliban na lang kung yung company o yung may-ari o laupan kung tawagin dito ay mag-decide na i-mid-level siya. Ano po, ibig sabihin, mag-extend yung kanyang kontrata na mahigit sa 12 years. Additional 3 years po yun. Ano po, nakadepende sa may-ari kung gaano katagal i-extend. Ano po, pero kung based po dito, ini-extend ng 3 years at pag na okay ulit, i-extend ka ulit ng 3 years. Ano po, so mid-level, papasok. Ano po, yun po, ayun, tuloy-tuloy po yung contact namin. Hanggang sa may kumontak din po sa akin sa papunta naman po Saudi, yung kumpare ko po, ano po, si parang Rayar, salamat sa iyo. Pare, magamat hindi tayo natuloy diyan, pero salamat na rin sa Panginoon at ako ikinontak mo, ano po. Ayun, mas pinili ko po kasi yung Taiwan. Malapit at saka po yung communication namin mag-asawa is pareho lang, same time lang po. Sa Saudi po kasi ay iba yung oras, tsaka po malayo. So, ayun po. At saka ito rin po, ang pinakamalaga, ito po yung inalaw ng Lord sa ating buhay. Ano po, dito sa Taiwan. Siguro nakikita ng Lord, ito pa lang yung kaya ng capacity ko. Ano po, dito lang po muna sa Taiwan. Ayun po, ayun. Ayan, nag-decision ako dahil financially struggle kami. Ano po, financially kulang. Hindi pa dumadating yung sahod. Ano po, yung tipong kailangan mo na agad panghiram, kailangan mo nang mangutang. Ano, na may time pa noon, hospital yung aking anak, na aksidente, ano, nadula sa inupahan namin bahay. Ano, nahimatay siya, nawala ng malay. So, wala akong pera nun. Bali, bilang padre de pamilya, masakit po yun. Siyempre, wala kang mabubunot na ano po, emergency fund. Meron man, napakamaliit lang. Ano po. Eh, kailangan i-CT scan yung ulo ng anak ko kasi nahimatay siya. At sa awa naman po ng Diyos, nung after i-CT scan, wala naman po naging, hindi naman po naging komplikado. Ano po. Kumbaga, nahimatay lang siya kasi malakas yung kanyang pagkakaumpog pero doon sa kanyang ulo wala naman pong naging bleeding ano kaya salamat po sa Panginoon at doon ko po na-realize na talagang pag wala kang ipon, wala kang pera ano po, eh talagang kailangan mong lumapit kay ganito, manghiram ng madaling araw, nangihiram po ako, hindi ko alam kung sinong lalapitan ko, ano, nung panahon yun, yung time na yun, ano po, kasi, siyempre, mahirap din maglabas agad ng ng pera, ano po, kaya, ayun, sa awa naman po ng Diyos, yung naging interview ko po dito, ano po, tinawagan po ako ng company, pinaproseso po agad ng aking kumpara yung aking papeles, ano po, chinek agad ng supervisor ko dito yung aking resume, kung qualified po ba ako doon sa trabaho na naka-open sa kanila. Ayun po, bali, request po ako dito, pero hindi po porkit request ka, hindi ka na po dadaan sa normal na proseso sa atin dyan sa Pinas. Dadaan ka po pa rin. Ano po, kung ano yung dinaanan ng iba, ganoon din po yung dadaanan natin. Ano po, ninyo, pag pumunta po kayo dito. Bali, nag-interview ako noon. Kung interview muna na sa agency, after kung maging okay yung agency, ano po, pinapunta nila ako doon, ano po, for physical check, at saka po kinuha ako ng height, ano, interview din po ako doon, ng agency. Bali, dalawang interview po yun. In-interview ako ng agency. After po ko interview ng agency, tsaka po nila ako pinuroceed sa yung i-interviewin na po ako dito ng supervisor kasama po yung broker dito. Ano po, video call po siya. After po noon, nung tinanong ako kung marunong ba ako sa ganito, sa electrical, hindi pa ako tinanong kung ako marunong mag-operate ng machine. Tinanong po nila ako kung marunong ako sa mga electrical, marunong ba akong gumawa ng ilaw, paano ba ako mag-troubleshoot ng makina, may alam ba ako sa ganitong makina. Ayun po, sa tulot awa naman po ng ating Panginoon, sa awa naman po ng ating Panginoon, sa tulong na rin po ng ating Panginoon, ano po, sa guided tayo ng Holy Spirit, kung ano yung mga isagot natin. Nakapasa naman po tayo sa interview, ano, kahit po tayo kabadong-kabado. Hindi po maiwasan na kabahan ka, lalo na pag nandyan na, ano po, titingin ka sa pinto, o ito na yung tatawagin, so lalo kang kinakabahan. Pero ayun, tiwala lang, prayer lang, ano po, talagang hindi na ikaw yung magsasalita, ano, hindi ko alam kung paano ko nasabi yun, nasagot yung mga ganong katanungan sa akin, ano po. So, tulong na po yun ng Holy Spirit sapagkat siya yung gumagabay at naglalahad sa atin ng mga impormasyon na kailangan natin sabihin. Ayun po, nakapasa ako. After nun, check lahat ng requirements ko. Pero na-check ko naman po, na dumana sa screening yung mga requirements ko at naging okay naman po. May mga ilang kulang, pero minor lang po, hindi siya ganun ka-major. So after po nun, ma-screening ulit, tinignan ulit po nila yung mga requirements ko kung mga original. So okay naman po. Pinakuha lang po nila ako ng yellow card. Kasi requirement pa po nun, ang yellow card. Hindi ko lang po alam kung sa panahon ngayon, 2026, kung kailangan pa, hindi ko po alam kung ano po, ano, i-search po natin. Ayun po, kumuha lang po ako ng yellow card sa Batangas. Malapit po sa Batangas Port. Ano po, taga Santo Tomas po pala ako. Doon po kami nakakuha ng bahay ng aking asawa at ang aking asawa ay Batanggen niya. Ano po, ayun.
kumuha lang po tayo nun. After tayo kumuha nun, pinroseso na ng agency. Kaso nga lang, na-detect sa aking motor's ID na single pa rin yung nakalagay. Married na po doon sa aking passport at doon sa lahat po ng requirements ko na iba. Kaya pinasikaso agad. Tinulungan po ako ng agency. Ano po, ang agency ko po is City Employment. Ano po, marami po nag-a-apply dyan ngayon. Mabilis po yung proseso dyan. Masikaso po, masikaso po yung mga staff dyan. At mabait na rin po, syempre, Syempre po, pag nakakaranas po kayo ng iba, gusto po kasi ng iba ay madalian. Syempre, unawaan nyo na lang po. Yung, based on my experience po ito ha. Based sa aking experience, maayos naman po silang kausap. Strict lang po talaga sila. Pagdating sa mga pag-fill up at sa mga requirements, so dapat, syempre, dapat lagi tayong formal. May pag-usap, formal yung suot, formal yung ating pananalita. Kasi syempre, tayo yung naghahanap ng trabaho. Tayo yung lumalapit sa kanila. Tayo yung nangangailangan. Nangangailangan din naman pala, syempre sila, ng mga empleyado na ipapadala sa ibang bansa. Pero tayo yung mas nangangailangan. Kaya yun, makipag-cooperate lang po ng maayos, makipag-cooperate lang po sa kanila ng maayos. Yung mga kulang na requirements, tinulungan po nila ako, pinupunta po nila ako sa ganitong lugar, ito yung sasabihin ko, ito yung puntahan mo, yung details, sasabihin nila kung ano yung gagawin mo. Dalawa po kami magkasabay noon, yung araw din pong yun, kailangan namin makakuha. Kasi po yung Comelec ay magsasarado na. Last day ng Comelec. Kung hindi po ako makakakuha noon, yung requirements ko po lahat, mababaliwala. Ibig sabihin, hindi ako matutuloy dito sa papunta sa Taiwan. Kaya, salamat po sa Panginoon, sapagkat ginabayan niya po talaga ako. Nung araw din yun, nung hapon din yun, pagkatapos ng break time, naghintay kami doon. Ayun po, walang pila. Wala pang 1 hour, nakuha na po agad namin yung papeles na kailangan para po qualified do sa mga requirements na kailangan gamitin. So yun po, nakamalaking tulong po sa akin yun. Ayun po, nung okay na po lahat ng aking requirements, okay na po sa agency, bali pinag-prepare po nila ako ng pang-placement fee. Bali ang placement fee ko po dito is umabot ng 76,000 sa peso. Bali nanghiram lang po ako doon sa kapatid ko. Salamat po sa aking kapatid sapagkat doon sa asawa ng aking kapatid na tumulong sa akin para po makalikom ng ganung kahalaga At na-provide naman po agad yun kasi pinoproblema ko din po sa nakukuha ng ganung kalaking pera. Kasi wala naman po kung ipon. So ayun, salamat at sa awa ng Diyos na bayad po natin agad yun. Yung 76,000 na yun. After po nun, habang pinaprocess yung aking mga requirements, papunta dito sa Taiwan, at saka po bine-verify nila yung mga ulang pa, nag-medical na po tayo nun. In-schedule po tayo sa medical, at sa awa ng Diyos, wala naman po naging problema yung medical natin. Pasado lahat, wala pong pending kahit isa. After po ng medical, ayun na, signing contract na. Pumirma na po ako noon, ng kontrata, pupunta dito sa Taiwan. So, ayun, masaya, sapagkat, ayun, natupad na natin yung pangarap na makapunta ng ibang bansa. Malungkot, kasi sa likod noon, kailangan natin mag-sakripisyo ng 3 taon. Hindi makauwi ng Pilipinas, hindi natin makasama yung ating pamilya. So, yun yung sakripisyo. Yun yung sacrifice na kailangan decided. Decided tayo. Decided ka, brother, na talagang buo yung iyong kalooban na magtrabaho, pumunta sa ibang bansa. Kahit sa ang mga bansa yung nais mong puntahan. Buo ang iyong desisyon. So, yun yung importante, number 1. Sapagkat pag sampa natin sa aeroplano, pagsakay natin ng aeroplano, wala nang babaan yun. Yun na yun, diretso na yun. At pagdating ko dito sa Taiwan, ayun, dinala po, Sunday po kami dumating dito. Naging flight po namin noon, November 12. Nag-asikaso ako ng October, wala pang 1 buwan. Tapos na, nakalis na po ako. Wala pang 1 buwan yung naging proseso ko, kaya po naging urgent yung aking pag-resign. So, pasensya na po doon sa aking company. Buti na lang po at naunawaan nila yung sitwasyon ko. So, maraming po salamat sa inyo, ma'am, sir. Sa aking mga katrabaho dyan sa dati kong company. Salamat sa inyo mga buhay. Salamat, pasensya na kayo at naging mabilis yung ating pag-alis dyan sa company. Bali, pagdating ko po dito, diniretso po kami sa Tambakan, kung tawagin, dito sa Taiwan, ng mga kababayan natin na nauna dito. So, Sunday po kasi kami dumating, walang trabaho ng opisina. Kaya nag-stay po muna kami doon ng 1 night. Pinakain po kami doon pagdating, then nagpahinga lang po kami. Di naman po kami makatulog doon, syempre. Iba-iba na rin po kasi yung kasama namin doon. May Vietnamese, may Indonesian, So, iba't iba. May siwalay naman po yung babae at saka lalaki. So, yun. After namin magpahinga doon, ng isang gabi,
gumising kami ng umaga para i-prepare na yung mga gamit namin. Ginising po kami ng katiwala doon. Ano po, para sunduin na kami. Kasi nagdadatingan na yung mga sasakyan na susundo sa amin. Ano, broker, sasakyan po yata ng broker yun. Ano po. So, para kami i-deploy sa kanya-kanya naming company. Mag-isa lang po ako noon. Na-deploy dito sa company namin. Wala pong kabatch. Pero marami po kaming magkakabatch sa city employment. Nasa 20 po kami mahigit. Ayan po yung picture namin. Ano po, sa airport bago po kami umalis. Ayan po. Ayun po, pagka-pick up po ng driver sa amin, dinaan po muna kami sa medical. Ano po, nagpa-medical. Kasi po pagdating dito, kailangan pang magpa-medical. Ayun po, naging maayos naman po yung medical. Nawalan pa po noon. Ano po, winter kami dumating dito noon, November. Ano po, papasok na ang winter, kaya malamig at maulan. Ayun po, yung pila, maayos naman po yung pila nila. Tsaka pagdating sa loob ng medical, ay maraming mag-a-assist ng mga Taiwanese. Yung iba nag-i-English. So, maintindihan naman po agad. Mabilis lang din po yung magiging proseso sa medical. Nagiging matagal lang po siya kasi yung pagbugso ng pagdating ng mga sasakyan ay sunod-sunod. Pero once na nasa loob na po kayo, mabilis na. Okay naman po yung medical, naging maayos naman po. Mabilis naman po yung proseso pagdating sa loob. Matagal lang po pag madami yung dumadating na sasakyan kasi minsan puno yung mga sasakyan. So sabay-sabay nagdadatingan. Pero pagdating sa loob ng medical, okay naman po, mabilis. Masikaso naman po yung mga staff nila na Taiwanese doon. Tutulungan po tayo kung saan po kayo pipila, saan yung sunod. Ayun po. Tapos pagkatapos po ngayon po medical, ayun, hinatid na po kami sa kanya-kanya naming company kung saan po kami naka-deploy, naka-assign. Ano po, sa iba't ibang lugar. Dito po pala ako sa New Taipei. New Taipei South Shulin. Ano po, nahati po kasi sa dalawa to. Yung isa Shulin at yung isa South Shulin. So nandito po ako sa South Shulin. Ano po, sa ko po ng New Taipei dito po sa Taiwan. Malayo po tayo sa Kaohsiung. Ano po dito, medyo hindi medyo talagang mahirap. Ano po, itetest ka nila pagdating dito sa company since machinist company to, tsaka family business, ay talaga susubukan yung determination mo. Ano po, ang military training, ang napasukan natin dito, 1 month, 2 months military training ang ating galawan dito, talagang yung katatagan mo, susubukin. Merong bumigay, at tayo po, sa awa ng Diyos, ay binigyan tayo ng lakas para mapagtagumpayan yung pagsubok na yun, talagang, iba, din nyo po, may encounter nyo po yan. Pero iba-iba naman po. Iba-iba naman. Depende yan sa family business na mapupuntahan nyo. Or kung hindi family business, yung malalaking kumpanya. Iba't ibang experience. Pero dito, tinuturuan ako ng Panginoon maging matatag, maging malakas, at magtiwala lamang sa Kanya. So yung unang buwan ay talaga pong pangalawa, malungkot na, homesick na, talagang itetes, masusubok ang determinasyon natin. Lalo na pag physically, sa physical, masusubok, mental, mental, masusubok, yung trabaho, okay po eh. Kayang-kaya naman natin yung tunay kasi syempre, may experience tayo sa machinist sa Pilipinas, tapos yung trabaho naman po natin sa Pilipinas, multitasking din naman po, naging technician tayo, supervisor ng maintenance, ng production, ng QC, so multitasking din naman po yung trabaho natin dito. Dito, ganun din naman po. Naging multitasking ako, pero nga lang po talaga, ay tunay na masusubok ay yung mental. Unang po susubukin nila yung determinasyon. Titingnan nila yung speed mo, gaano ka ba kabilis. Syempre gusto nila mabibilis. Ano po? 2:1 ng labanan. Dapat ganun yung makita sa ating mga Pilipino. Hindi ko na po alam sa ibang company. Dapat mas mabilis ka sa dalawang Taiwanese. Dapat yung galaw mo talaga namang ibang level. Kasi yun ang basehan nila. Doon nila tinitingnan. Ano ba, tiyaga pa to? Mabilis ba to? Kasi output ang kailangan. Kahit sa maintenance, sa electrical. Dito po, maintenance electrician ako, pero kailangan ko mag-operate ng makina. Yung hindi tulad dyan sa atin, pag maintenance ka, walang trouble, tambay ka lang, petics ka lang. Hindi po. Pag walang gawa sa electrical, sa machine, walang error, walang trouble, kailangan mo mag-operate. So, nag-operate po ko ng surface grinding. Pag po hindi sa surface grinding, nag-QC po ako ng mga molde. Pag hindi po ako nag-QC ng molde, wala po akong gawa sa QC sa molde, ibang product naman po yung QC ko. So, tuloy-tuloy po dito. Break time lang ang pahinga. Break time lang ang pahinga. May pahinga ng konti, didiskarte. Siyempre, mga halay magkapon, nakatayo, may stress din. So, kailangan nating dumiskarte ng konti. Hindi po maiwasan sa trabaho yun. Lalong-lalo na pag ikaw ay mentally tired,
physically tired, emotionally tired, lahat ng tired ay mararanasan ito dito sa abroad. Ano, talagang nakakagulat, ano po, magugulat. Kahit ako nagulat, ano po, hindi ko akalain ng ganung antas o level yung dadatnan ko dito, ano po, talagang masusubok lahat, head to toe, ano, lahat ng emotion, mararanasan pagdating dito, ano, mentally, physically, is emotionally, at syempre, ang ating spiritual, gaano ka ba katatag, magtitiwala sa Panginoon, ano po, ang tawag ko sa sarili ko dito, para akong isang sundalo, ano, Lone Ranger, pero ang ano ko sa akin, Lone Christian, ano, yun po yung ano po, talagang masusubok yung ating pagiging Kristiyano, pagiging born again Christian, ano po, kaya dapat maging matatag tayo, ano po, magtiwala sa Panginoon, ano po, sapagkat ang Panginoon nandiyan lamang siya, nagmamasid, ano po, nakatingin sa atin, ano po, so nandiyan lang siya, tumutulong sa bawat paghihirap natin pinagdadaanan sa buhay, kasi ang gusto ng Panginoon, ano po, ay tayo ay magtagumpay. Ano po, siyempre, mahal tayo ng Panginoon. Pag-ibig, kaya nga pag-ibig ang Panginoon eh. Ano po, hindi niya tayo binibigyan ng mga pagsubok na higit sa ating kakayahan. Pero siyempre, bilang tagasunod ng Panginoong Kristo, kailangan natin gawin yung part natin. Yung part natin, ano po, tuloy-tuloy yung communication natin, yung relasyon sa Panginoon. Siya yung magbibigay sa atin ng guidance, ano po, ng wisdom, ano po, ng protection, hindi lang sa atin, pati sa ating buong sambahayan. Ano po, so ingatan niya lagi tayo at mapatnubayan sa lahat ng ating gagawin. Ano po. So natuto po ako dito. Ako po ay mag 2 years na. Malapit na pong matapos sa aking kontrata ngayong taong 2026, November 12, ay tayo po ay hindi natin alam kung ano magiging kapalaran natin. Kaya po naisipan ko siguro mag-vlog, ano po, magawa ng mga video para kahit pa paano ay ma-share ko sa inyo yung aking true experience dito nung dumating po ako sa Taiwan. So, i-review po natin yung mga naging experience pa natin dito. Sinare ko lang po itong aking true story. Ano po, true story ito. Walang ano kasi nungalingan po ito. No? Lahat po na nangyari sa atin. Simula dyan sa Pilipinas, pag-alis natin, ano po, hanggang sa mga inasikaso natin, mga requirements, kailangan bayaran. Ano po, siguro gagawa natin ng separate video yan. Gagawa natin yan kung magkano ba talaga yung nagagastos papunta rito, magkano ba talaga yung sahod na madadatnan dito, ano bang mangyayari sa iyo pagdating mo dito, ano po. So yung unang buwan ko po dito talaga, unang buwan, pangalawang buwan, ano po, hanggang 6 months. Ano po, hanggang ngayon naman, ano po, nakakasurvive tayo kasi nandyan ang Panginoon, tayo ay laging iniingatan at pinapatnubayan at lagi lang tayo magtiwala sa Kanya. Ano po, malabo man ang sitwasyon, wala man tayong nakikita, nangangapaman tayo sa dilim, ay patuloy pa rin tayong magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya lamang ang nakakalam ng lahat. Ano po, siya lang ang nakakakita ng lahat. Hindi niya tayo dadali sa kapahamakan. Ano po, ba't naman i-allow ni Lord na makapunta tayo sa ganitong bansa, sa ganitong lugar kung mapapahamak lang tayo. Ano, hindi ganun ng Diyos. Ano po, hindi ganun ng Diyos. God is love. Ano po, minsan lang hindi natin maunawaan yung ating sitwasyon sapagkat tayo nabubulag ng ating sariling emosyon, nabubulag tayo ng sarili nating mga mata, ano po, base sa ating mga nakikita. Ano po, kailangan nating maging uh, spirit-led. Ano po, pangunahan tayo ng banal na espiritu, hindi tayo yung manguna. Ano, ibigay natin yung driver seat sa ating Panginoong sa Kristo nang sa gayon hindi tayo mabunggo. Ano, hindi tayo laging yung bunggo-bunggo na lamang o paulit-ulit sa ating mga dinadaanan. Ayun po mga ka-brother, maraming po salamat sa inyo. Nawa ay may napulot po kayong aral, may nakuha po kayong impormasyon. Ano po, ito pong pag-share ko ng video, ano po, bali sa mahigit 2 years ko na pong pagtatrabaho dito sa Taiwan, ano po, bali ayun, pinagtibay na ako ng panahon, pinatibay na ako ng Panginoong Hesus Kristo sa mga bawat pagsubok na pinagdaanan ko dito, hindi lang sa aking pamilya, sa trabaho at sa syempre sa pang-araw-araw nating kinakaharap, ano po, sa labas man yan ng trabaho, sa loob, ano po. Bali ayun po, naturuan tayo ditong maging disiplinado, especially number one, lumalim sa pananampalataya, ano po, sa pag-unawa sa salita ng Diyos, tinulungan tayo ng Panginoon para maging physically fit. Ano po, kasi dito ako natutong mag-gym. Ano po, so may mga video po tayo na pag-gym. Ano po, so gusto ko rin pong i-share sa inyo yon. Ano po, yung mga natutunan ko dito sa pag-gym. Ano po, yung mga kailangan talaga kasi napakahalaga na tayo ay physically healthy. Ano po,
Bakit? Sapagkat yan ang ating puhunan lamang sa ibang sa pagpunta sa ibang bansa, sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ano? Yung ating physical body, ano po, ito lang yung puhunan natin. Wala naman tayong ibang dalang puhunan dito, kundi katawan natin. Ano po, yung mismong sarili natin. Kaya napakahalaga natin itong ingatan. Dapat laging healthy, walang sakit. Ano po, kasi once na nagkasakit tayo, ititigil na tayo sa siyempre, walang hanap buhay, hindi tayo makapasok sa company pinagtatrabahuhan natin. Ano, kaya dapat alagaan natin yung ating kalusugan. Masarap kumain, oo, masarap kumain, pero mas masarap mabuhay ng matagal. Ano po? So, lagi natin tandaan yun. Kaya ingatan natin ating mga kalusugan. Kahit di kayo nasa ibang bansa, ano po, ingatan lagi natin ating kalusugan, laging manalangin, ano po, bago pumasok, laging tumawag sa Panginoong Diyos. Lagi nating unahin, ano po, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ano po, Matthew 6 verse 33, yan po yung verse na aking pinangahawakan. Ano po, na hanggang ngayon, hanggang sa mawala na sa mundong ito, ano po, laging unahin ang kalooban ng Diyos, ang presensya ng Panginoon. Nang sa gayon, maunawa nating lubusan ay mga plano niya sa ating buhay. Maraming pong salamat mga brother. Kung nakaabot po kayo dito sa dulo ng ating video, paki-like naman po and subscribe yung ating channel. At paki-share na din po nang sa gayon, maraming makapanood po nito at marami rin po sanang may inspired sa ating pong pag-vlog dito sa Taiwan. Ano po? So, ayun po, true story po tayo. Mga sinishare ko sa inyo, mga naranasan ko dito. Maraming po salamat muli. God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingatan niyo po ang inyong sarili lagi. Saan mang panig ng mundo kayo nandun. Ano po, nasa Pilipinas man kayo. Lagi niyo pong ingatan ang inyong mga sarili. Salamat po. God bless you and take care always. Bye-bye.